Hello Kathleen fans! So yan ang birthday girl ninyo ha. Nagpapaganda sa kanyang black t-shirt mga kasambreros. So ano ito no, post ng 01 na isang parang facial clinic din po. Pero alam ko ang pinaka doctor talaga niya when it comes to a skin treatment ay si Doc Ivy mga kasambreros. Sobrang ganda naman Kathleen, sobrang simple. Alam ko medyo matagal na to pero kaka-post lang ng admin eh. Parang greeting in advance yung ating birthday girl tomorrow no, as she turns 29 mga kasambreros and kapantas. So medyo relax mode ang inyong box office queen ngayon kasi kakatapos lang ng kanyang work nung Sunday as according dun sa interview niya kay Ma'am Dayan Castillejo no, bago yung bench nila na or after ng bench niya na fashion show mga kasambreros and mga kapantas. And then sa kanya pa rin no, sa PGT, Pilipinas Got Talent, may nagbigay na regalo no sa kanya na isang fan. Tapos hindi binuksan kasi nasa taping pa siya. So so humble mo Kat no, sabing gano'n. Tapos papalagay niya dun sa parang dressing room yata nila. Tapos bumalik na siya sa kanyang upuan. So maraming ganap kapag free time no, kasi minsan nakakakulitan ng fans si Ma'am Catherine dito sa kanilang Pilipinas Got Talent set. Ang pagkakaalam ko parang yung unang batch or hindi ko alam kung talagang tapos na yung kanilang taping ng Pilipinas Got Talent kasi sabi niya last day of work niya nung Sunday. So pero hindi ko alam kung meron pang panibagong mga talents ang kanilang pag-auditionin no, mga kasambreros at mga kapantas. And then ito no, tuwang-tuwa ako dito kay Pops Alden kasi sobrang kulit no, sa Cebuanan nila ito na shooting. So parang free time nila. Sobrang kulit talaga nito ni pambansang day mga kasambreros. Sabi niya dito production manager ako, gano'n sa mamaya pakinggan nyo para marinig ninyo mga kasambreros. And then ito, babad din pala ito sa social media no, si Pops Alden kasi alam niya yung sumakses ka eh. Alam mong sumakses ka eh no? niya mga kasambreros. So mamaya pakinggan natin ito. Sabi ng caption dito, ngayon niya sabihin na hindi tambay sa TikTok or social media si Alden. Tapos may tumatawa na emoji. So talagang no, dito makita na kahit sila rin no ay nanonood ng mga TikTok videos na kumbaga pa kapag trending po ay pinapanood nila mga kasambreros and mga kapantas. And then ito no, sobrang kulit nito kasi si Piolo Pascual ay pumunta rin pala no sa birthday ni Julia. Sa likod nakuhaan din ng camera si Mami Min no, mga kasambreros and mga kapantas. So wala talaga tayong ebidensya or proof kung pumunta ba si Ma'am Catherine sa birthday ni BFF ni Clara, Julia Montes. Pero malamang si Julia na lang ang pupunta sa birthday ni Katreng o the box office queen mga kasambreros. So fan na fan si Julia Montes ni Piolo Pascual no. Sorry po si music background. So fan na fan siya ni Piolo Pascual mga kasambreros. So titiyan ko talaga dito si Mami Min eh, kung may isang Catherine Bernardo ba na pupunta. So palagi ko hindi kasi anong nangyari kasi parang nasasapawan yung mga events kapag nandyan yung Kathleen. For example dun sa bench no, talagang low key at saka discreet lang sila kasi nga kapag baka dumikit sila na yung pagkaguluhan dun sa stage at hindi na yung masasapawan yung ibang mga artista at yung mismong show. So parang respect na rin no sa organizers at saka mismong ng isang event kapag nandyan silang dalawa. So talagang pagkakaguluhan mga kasambreros. So ang inaabangan talaga natin dito kung pupunta ba talaga siya si pambansang Bay sa birthday ni Ma'am Catherine no, sa kanyang celebration. So aabangan po natin yan mga kasambreros. And then ito last item natin. So ang kulit nito kasi si Joshua Garcia talagang makulit, mahiyain pala siya no. Sobrang humble no, laging magalang. And di siya aware na parang kumagapasikat na siya or parang pogi ganon. Kasi nung kinakabahan daw siya sa backstage ay nandun daw nung nakita niya yung mga familiar faces na kagaya ni Catherine no, kasi
Talagang friend din niya si Catherine, mga kasambreros, and mga pa childhood crush na rin si Catherine, mga kasambreros. Ay parang nawala yung kaba niya, parang pinamper-pamper siya ng mga organizer na iba, ganon-ganon. So sobrang kulit at saka sobrang bait niya, sobrang humble din niya, Pops Joshua, mga kasambreros. So yun lamang po ating content items, papakinggan po natin ito. Bigla kang sumakses. Sumakses ang banks mo. Production manager ako. Pero laruan mo ako. At para po sa ating word of God ay sobrang ganda po nito, mga kasambreros. Now let's talk about faith. Sa isang relationship, kapag ikaw ay mag-aasawa, kunwari Christian ka, tapos ang aasawahin mo ay hindi Christian, may tendency talaga na maghihiwalay kayo, or kasi hindi pareho yung inyong pananampalataya, yung inyong paniniwala. Sabi ng iba, faith doesn't matter, no? Actually, faith really matters, and it can be a center of one joyful and strong relationship, no? Hindi lang kasi joyful parati ang situations ng isang relasyon, no? So, may mga challenges, pero pag may faith, pag merong trials, pero may faith, no? Talaga nagmamatter at napakahalagang ingredient. Kumbaga pa, sa isang pagkain or sa isang ulam, ay isa siyang asin. Kasi pag walang asin, ay matabang, no? Walang lasa at walang, hindi siya matatawag na ulam kapag walang asin, mga kasambreros. Hebrews 11:6, but without faith it is impossible to please Him, God, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Babasahin ko sa Tagalog. Hebrews 11:6, hindi maaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Grabe, no? Ang bottom line or ang pinakabuod nito, mga kasambreros, ang pananampalataya po ay nakakapagpasiya at nakaka-please sa Panginoon. So pag napapasiya natin siya, ay may reward tayong i-expect or aantayin, mga kasambreros. So the author of the book of the Hebrews points out two critical convictions of believers. So dalawang importante at saka vital na conviction, no, para sa ating mananampalataya. Una, anyone who comes to Him must believe that He exists. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo pwedeng alapitan ng isang taong alam mong hindi nag-exist. Okay? Those who desire to draw near to God must have a deep-rooted belief that He is real. Such belief is not mere intellectual knowledge, but a wholehearted devotion to His presence and participation in every part of one's life. Without a genuine conviction that God exists, it is impossible to have an intimate relationship with Him. Ang pangalawa naman po ay the Lord's followers must believe that He rewards those who earnestly seek Him. So yung aspect na ito ng pananampalataya ay yung tiwala, no? Sa Kanyang character bilang Panginoong mabuti, bilang Panginoon na mapagmahal at punong-puno ng pag-ibig, bilang Diyos na mapagbigay, generous, bilang Diyos na punong-puno ng grasya, ng favor, bilang Diyos na punong-puno ng awa, no? Alam niyo po, mga kasambreros, yung groundwork ng saving faith natin, no? A faith that pleases God is really amazing. Hindi lang natin to marirealize kapag may mga times kasi na syempre sinusubok ang ating pananampalataya. Para rin kasing parang ginto na nasusubok ang ating pananampalataya sa apoy, no? And yung apoy na yon may represent yung mga trials natin, yung mga challenges natin sa buhay. So without faith, it is impossible to please God, because faith is the avenue by which we come to God and trust Him for our salvation. So parang tatay mo na alam mong may kakayanan siyang gawin, may kakayanan siyang ibigay. Kunwari, no, mayaman yung tatay mo. Tapos humingi ka ng 1,000. Expect mo na yun na maibibigay niya because meron niya siya, no, at saka marami siyang kayamanan. So parang ganun din po. More than that, si Lord, mga kasambreros, you have that belief, you have that strong conviction and strong force sa puso mo at sa isipan mo na maibibigay ito ng tatay ko sa akin because He has that. So
syempre, kapag tayo po ay mapananampalataya at paniniwala sa ating Diyos and we trust Him, there is that sense of pleasing sa kanyang paningin ang ating buhay. In His infinite goodness, God provides that very thing or the very thing we need to draw near to Him. For it is grace, you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So that's Ephesians 2:8 to 9, mga kasambreros. So yung Hebrews 11:1 naman ay another definition ng pananampalataya, no? Which is good description po ng pananampalataya din na kung wala yon ay ito yung parang yung confidence natin, yung katatagan natin ng loob, yung strong conviction natin na kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. So it is the confidence in what we hope and assurance na mga bagay na hindi pa natin nakikita. So hindi mo sasabihin aasa ka kung nakikita mo na. Aasa ka kapag hindi mo pa nakikita. Okay? Confidence is the translation of a Greek word that means foundation. So faith is the foundation that undergirds our hope. So yun po yung kanyang yung kanyang pinakaugat, no? Foundation, faith. So the champions of the Bible of the Old Testament like Abel, Enoch, Noah, Abraham, Sarah, Moses, Joseph, Rahab, Gideon, David, all lived by faith. So marami, no? Marami actually na in example si Lord sa pananampalataya sa Biblia, mga taong nabuhay sa Old Testament, and yung pinaka ultimate na example ay si Jesus Christ Himself, because He trusted and He believed that God can do everything. And when He said na mapapasa Kanya ang trono after He would succeed, He would be victorious sa krus ng Kalbaryo, ay tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako, and that is faith, mga kasambreros. So sa atin, ganun din dapat. Alam ko marami tayong pinagdadaanan sa buhay. Marami akong pinagdadaanan sa buhay talaga, mga kasambreros. Pero tayo po ay kumakapit at saka naniniwala na ang Diyos po natin ay hindi nagpapabaya, lalong-lalo na po sa kanyang mga tao at mga pinili, no? At sa kanyang mga anak, mga kasambreros in particular. Alright, so naman po in the meantime, nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, our faith giver and the author of our faith, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po, mga kasambreros ng Kapatasan. Paalam po. I love you.